Suspended. Okay. May tanong, kanina dito si ano, saan na yun? Paano daw kapag si Sara ay nag-resign? Sabi ni Gardusap. Okay? So kapagka nag-resign si Sara Duterte, gaya ng binabanggit dito, yung senaryo na sinasabi ni Bato de la Rosa na si Mercedes Gutierrez ay nag-resign bago pa mag-convene ang impeachment court. And therefore, ito pong ay kaya naman itong yung Senado ibinasura na nila, hindi na nila po tinuloy pa yung impeachment. Unang-una, yun po ay maling procedure na ginawa nila. Dahil wala pong nakalagay sa Constitution na pwedeng i-dismiss. Dalawa lang ang kahahantungan nito. Ay tatlo po. Dapat pag na-receive nila yung articles of impeachment, dapat nga agad-agad nila itong inuupuan unless merong reasonable delay, kaya na sinabi ni Ascuna. Tapos, ang ginawa kasi ron nung kay nung kay Gutierrez, pinabayaan na nila. Hindi na nila inasikaso pa yung pag-convene ng impeachment court. Dapat tinutuloy ang pag-convene ng impeachment court. Kasi dalawa ang binabanggit na parusa sa impeachment. Unang-una, removal from office. Pangalawa ay yung ang perpetual disqualification kasi ito po'y katumbas ng moral turpitude. So ngayon, ganito 'to. Kapagka nagkaroon po ng halimbawa, yung mga kaso ko na binibintang kay Sara Duterte, wala namang binabanggit do'n na theft, 'di ba? Wala namang robbery, walang mga gano'n. Walang graft and corruption. Pero kapag yun pong mga kaso na yun, pagdating sa impeachment court ay napalutang talaga nila na ang nature ng mga kasong na inaakusa kay Sara ay mga bagay na may kinalaman sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, yun nga lang pong pagnanakaw sa pera ng isang mamamayan, ng isang private citizen, ito po ay kasong involving moral turpitude. And therefore, yung pong magiging hatol kay Sara ay para doon sa pagpapatuloy ng impeachment para po ma-determine kung siya ba ay dapat napatawan ng perpetual disqualification. So, kung yung mga ebidensyang mailalatag ay magpapatunay talaga na siya nga po talaga yung nagkasala, then papatawan siya ng perpetual disqualification. Paano yan? Hindi naman sila dumating dun sa impeachment. Yung mga abogado niya, hindi niya na pinapunta. Problema na nila yan. Kasi expected naman talaga, 'di ba? Sino bang akusado ang gustong-gustong nililitis? So kung there's another way around para hindi ka malitis, gagawin mo 'yon. 'Di ba? So sa kanila, since it is a political process, naturalmente dadaanin nila 'to sa sistemang pamumulitika rin. Pwedeng hindi magpakita doon sa impeachment process, sa impeachment hearing kasi nga o sa trial kasi nga sasabihin, I already resigned, why should I go there? 'Di ba? Bakit ko pa isasalang ang sarili ko? If you have cases against me, solid evidences, file it in the court of law. Haharapin ko. Ganun yan sabihin nila. Kaya natural po dapat ay ituloy ang paglilitis sa kanya sa impeachment court kahit po ay biglaan na siyang mag-resign. Okay? Isa pa, gusto ko lang din pong idagdag. Ang atin pong saligang batas, ang nakalagay doon, once na-receive ng Senado ang impeachment, ang sinasabi rin shall forthwith proceed. Diba? Tapos, ang sinasabi rin doon sa Article 11, ang Senado ang merong tungkulin para litisin o dinggin ang lahat ng mga lahat ng all cases of impeachment. So, until final judgment. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila itong tapusin. Kailangan nilang upuan. Hindi po pwede yung anumang mga motions na isasubmit sa Senado, gaya ng ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa. Ang motion niya is to dismiss the impeachment complaint as in the entire impeachment complaints laban kay Sara Duterte, pinababasura niya na citing puno. Hindi ko alam kung dissenting opinion niya yun o opinion niya talaga yun sa isa sa mga kaso na maraming pwedeng gawin prior to the convening of the impeachment court. So kung ano ibig niya sabihin doon, hindi ito na ilatag ni Bato de la Rosa na maigi.
Sa kanya lang, tinignan lang niya roon, in my understanding, na, pwede naman pala eh, marami palang pwedeng gawin eh. So why not this one? We can do this. Your honors, we can dismiss the impeachment. And then the Vice President is free to go. And then pahiya na yung HUR na ako sa Kisara na nagnakaw ng pira. Kaya po very very excited ang dating ni Senator Bato de la Rosa, di ba? Kung napansin nyo. Okay? Hindi, ulitin ko lang, kapag na-receive na yung articles of impeachment, no any motion to dismiss na pwedeng tanggapin pa. Hindi pinapayagan ng impeachment natin, ng constitution natin yan. Yung mga padismiss na ganyan. Because kung meron talagang para sa dismissal, ang tinitignan po diyan, upon filing pa lang yan, titignan ba, is it sufficient in forms, o yung sufficient in substance, and content, yung ganon. Diba? Kung nonsense yung laman, House of Representatives pa lang yan, dismissed na yan. Then, doon sa committee yan, Committee on Justice, then it triggers a 1-year bar rule. No. So pagdating naman doon sa Senado, titignan lang din naman po ng mga staff yan. Kung ito ba ng SecGen, titignan lang nila. Is it a verified complaint? Diba? Ganun-ganun lang din naman. Kadali-dali lang naman gawin nun. Verified ba ito? Blah, blah, blah. Oh. Kaya, walang dismissal diyan. Sinusubukan lang nila talaga na maisingit. Baka sakaling umiral yung influensya ng mga Duterte sa mga kasama nila.